So bakit nga ba tayo namamanata sa Poong Nazareno ng Quiapo, no? So why do we do what we do? And how does it benefit us as Catholics? And how this devotion to our Black Nazarene brings us closer to the Lord. So this is our meditation. So as I'm shooting right now, it's January 9. Yung asawa ko kasalukuyan nasa recovery room kasi kakapanganak lang ng aming pangatlong baby. Pero hindi Nazareno ang pangalan. Ka-birthday pa siya ng tatay ko, no? So we're very blessed to have Gio, our third baby, born in the feast day of our Black Nazarene. And syempre, birthday rin ni Saint Jose Maria Escriva. Now, notice that every time January 9 comes along, no, namamanata ang karamihan sa atin. I'm also from Manila at some point. May residence kami dito. And yung ating patron is yung Poong Nazareno, no? The Black Nazarene, Jesus Christ carrying his cross. So every time this happens, makikita natin yung aside sa misa, no, may translation tayo, no? Meron tayong paghawak sa lubid, paghipo, pagpunas ng tuwalya, and for some of us na namamanata by serving those who are in the translation. Nagbibigay ng tubig, no? And nag-assist yung mga medical personnel natin, mga kapulisan, na yun yung kanilang panata. Iba-iba tayo ng mga ginagawa tuwing pista ng Poong Nazareno. So ano nga bang kahulugan ng mga actions na to, ng mga activities na to, ng karamihan sa ating mga deboto, no? If you notice that our Lord once said, pray without ceasing. He literally told us na huwag kang titigil sa pagdarasal. Yun, naiintindihan natin na minsan ginajudge yung mga tao sa Quiapo na lalo na yung mga nasa translasyon. Ang dami nila, ngayon lang sila lumalabas pero after ng pista ng Nazareno, hindi naman sila nagbabago ng ugali. Ganun pa rin yung kanilang pamumuhay, no? So, sometimes, praying without ceasing is very difficult to do, no? So, with all the distractions around us. And kaya nakakatulong itong mga devotions na to. We have a certain devotion with saints, you have certain devotions with particular days of the week. In this case, no, it's our the feast day. Actually, the national liturgical celebration of our Black Nazarene. Nakakatulong itong mga devotion na to para man lang magkaroon tayo ng oras, no, para sa Panginoon, na babigyan siya ng importansya, makausap siya, no, ma-lift up yung ating spirit sa kanya, and masabi sa kanya kung ano yung mga dahilan kung bakit tayo namamanata. So pag tinanong natin yung mga kapatid natin, ba't ka nagpupunta ng Quiapo? Or ba't ka sasama sa translasyon? Or ba't ka magbibigay pugay? And there are several answers there that are very heartwarming, very, very heartfelt, no? Some of them, meron po akong sakit, gusto kong gumaling. May sakit po yung aking mahal sa buhay, gusto kong gumaling. Meron kaming mga problema sa pamilya, finances, mental problems, emotional problems. For some people naman, meron po akong gustong ipagdasal na sana dumating. Yung iba naman, which is actually one of the best reasons, is gusto ko lang pong magbigay pasalamat sa mga binigay sa akin biyaya ng Panginoon. And for some, which is also, I think, one of the best, is marami po akong ginawang kasalanan in my life. At ito yung chance ko na makagawa ng penance para sa mga ginawa ko, no? So in plain sight, you see some actions like paglalakad sa translasyon, pagsampa sa andas, um, paghawak sa lubid, paghipo, pagpunas. Minsan yun lang ang nakikita natin. But deep inside, whenever we do these things, no, this outward expression of our bodies are literally the interior communication of our intentions to the Lord. So at some point, yung bawat lakad, bawat akyat sa andas, bawat punas ng tuwalya, bawat hipo, no? At kung ano yung ginagawa natin is a way of communicating our prayers to our Lord Jesus Christ, no? So this is our moment where most people are in their deep prayer. So in short, the body speaks for the heart. Because you have to understand, it's not easy to pray and meditate because of all the distractions, as I mentioned. So these actions, these devotions that we have, no, these are our way of telling the Lord what we really want to say to Him, no? So yan po, yung kahulugan ng mga activities na nakikita natin is literally people in prayer, whether they know it or not, they're praying. Okay?
So, happy feast day of our Black Nazarene. Happy birthday to Saint Jose Maria Escriva, the founder of Opus Dei. And sa mga kapatid ko po sa Opus Dei, happy birthday kay Saint Jose Maria Escriva. And napaalala lang po, no? I know we have our devotions, we have our activities, no, to honor the Black Nazarene. And so, syempre, unahin natin dyan yung banal na misa, yun po yung pinaka-importante, and the rest will follow. Okay? So alam naman po natin, marami tayong mga krus na dinadala, marami tayong mga problema sa buhay. At ito, no, yung dinadala natin all the time, pag ina-approach natin ang ating poong Nazareno. Jesus Christ siya na depicting na dala niya yung kanyang krus. Na tulad nating lahat, no, marami tayong mga krus na dala-dala. Marami tayong mga problema or mga bagay na gustong sabihin sa kanya. Para at least man lang, ma-feel natin na hindi tayo nag-iisa. Year of hope ngayon, and the Lord gives us hope through the feast day of our Black Nazarene.